nagpapasalamat din ako sa Diyos na hindi si Era yung kasi akala ko siya na yung na-aksidente. Kaya ako tumakbo dito. Hindi ko kasi siya mahanap. Bakit hindi ka makapagsalita? May gusto ka bang sabihin? Julie, may kailangan po kayong malaman. Nakita ko po yung anak ko eh. Ha? Nakita mo si Era? Nasaan siya? Kanina ko pa nga siya hinahanap eh. Nagmamadali po siyang sumakay sa kotse niya eh. Siya po yung nakasagasa dun sa matanda. Ha? Hindi. Hindi magagawa yan ni Era. Lilet, bawiin mo yung sinabi mo. Attorney, nagsasabi po ako ng totoo. Nakita ko po talaga siya pagkatapos ko pong marinig na may bumanggang kotse dun sa matanda. Eh, pwede naman po na napadaan lang siya. Pero iniwan niya pa rin po yung matanda sa ganong sitwasyon. No! My daughter will not do anything like that. That's impossible! Attorney, nakita ko po talaga siya sa pinangyarihan ng aksidente. Malay mo naman, Lilet, kung nakita niya, pagkatapos nagpanik siya, kaya siya umalis. May iba ka pa bang pinagsabihan? Wala po, kayo pa lang po. Okay, that's good. Pwede ba na huwag ka na munang magsabi ng kahit na kanino hanggang hindi ko pa nakakausap si Era? I need to hear her side. I-clarify muna natin kung ano talagang nangyari. Pero attorney, di ba po kailangan na mag-report ako agad para mas maimbestigahan tapos mapatunayan kung may pananagutan ba si Ira o wala? Lilet, hindi mo naman actually nakita na sinagasaan ng kotse ni Era yung matanda, hindi ba? Pero wala na pong ibang sasakyan dun eh. Sasakyan lang po talaga ni Ira. Malay mo naman kung nagpanik lang siya. Nakita niya yung nangyari. Tapos, nataranta siya, umalis siya. Wala po talagang ibang sasakyan dun ng mga oras na yun. Kotse lang po talaga niya. Hindi ko naman kukonsintihin kung talagang anak ko ang gumawa nun. Pero pagbigyan mo ko, Lilet, hayaan mo na munang makausap ko si Era bago ka magsabi sa kahit na kanino. Pwede ba? Let me investigate first. Nakikiusap ako sa'yo. Pagbigyan mo naman ako, please. Nakausap na namin yung biktima. Hindi niya raw matandaan kung ano sasakyan yung nakabangga sa kanya. Sabi ng residente doon sa area na pinangyarihang krimen, kayo raw yung unang taong nakakita sa matanda. Maaari niyo bang sabihin sa amin kung ano yung nalalaman niyo? Attorney, may ituturo mo ba sa amin kung sino yung nakahitin ran sa biktima? Lilet! Bakit may mga polis na kailangan na sa'yo? Witness si Atty. Matias sa hit and run incident kanina. Tinatanong lang namin kung ano nalalaman niya. Nakita mo yung nangyari? Pwede ba na huwag ka na munang magsabi ng kahit na kanino hanggang hindi ko pa nakakausap si Era? I need to hear her side. I-clarify muna natin kung ano talagang nangyari. Sir, pwede po ba
Sa susunod na lang ako magbigay ng statement. Masama lang po kasi talaga yung pakiramdam ko eh. Excuse me po. Of course. Anything to get more donors for the Big Hugs Foundation, dear. You know, I've been supporting your cause ever since I won Miss Light of Manila. And do I still have to say this? But I do miss all the photo shoots. Okay, I'll see you. Bye. Nako, si Ino na naman. Ma'am naman, bakit ba lagi mong pinapansin yung mga social media activities ko? Well, nasabi mo na ba sa kanya na lately madalas kami nakikita ng mother niya na si Lorena? And even his dad, na familiar sa work ng daddy mo. Do they even know about you na? No! Hindi ko naman binibring up, Ma'am. Saka why would I? Baka isipin niya na I'm insinuating na mag-meet the parents na agad. Na this is something serious. Wait. Alam ba ng mom ni Ino na may something kami? No. I don't want to come across as if I'm desperate to have a connection at maging feeling close sa kanila. Everything will have its proper time for that. At sa tingin ko naman, doon na rin kami papunta ni Lorena. As soon as ma-define ang relationship niyo ni Ino. Are you saying na hindi ka na against sa situationship namin ni Ino? Well, being acquainted with Lorena De Leon can only help boost my philanthropy and celebrity status. So, bonus pa na matatanggal si Lilet sa buhay nila. Eh, parang mga loyalist naman sila ni Lilet eh. You know what to do. Basta, keep earning Ino's trust and keep him close to you. And eventually, magiging close na rin ako sa family niya. At madali na nating masisira si Lilet. I swear, chicks, buong buhay na pagsisisihan ng Lilet na yan na sinira niya ang pamilya natin at naging anak pa siya ng daddy mo. Poor, hopeless attorney Lilet. I wish somewhere someone is teaching her that she should not be destroying relationships.